Kristaps Porzingis viral ang sinabi sa interview patungkol kay Stephen Curry. Draymond Green may chance na naman bang masama sa trade package ngayong off-season? At eto na ang mga players na mukhang maalis na sa Warriors. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe at kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara himayin na natin. Simulan natin sa balitang umiikot tungkol kay Kristaps Porzingis. Ayon sa report, kahit maganda ang fit niya sa Golden State Warriors, may malaking warning sign pagdating sa kanyang free agency. 1. Magandang fit pero hindi sure long-term. Si Porzingis ay perfect sana sa system ng Warriors. Stretch big man na kayang mag-3. May rim protection. Pwedeng magbukas ng space para kay Curry. Pero ang problema, hindi sure kung magtatagal siya sa team. Kapag naging free agent siya, dalawa lang ang option. Kukunin siya ng Warriors sa mas malaking kontrata o may ibang team na mag-aalok ng mas mataas na pera o mas malaking role. 2. Risk ng injury at presyo. Isa pang concern, injury history niya. Hindi stable ang availability niya. Kaya ang tanong, worth it ba i-invest ang malaki para sa isang player na may risk? Sa NBA, mahalaga ang consistency at dito pumapasok ang dilema ng Warriors. 3. Real talk para sa Warriors. Kung hindi maayos ang desisyon ng Warriors, pwede silang mawalan ng key piece o ma-overpay sa player na hindi 100% reliable sa buong season. Kaya ang warning dito ay simple. Maganda siya pero delikado ang long-term commitment. Ngayon punta tayo sa mas masakit na bahagi, ang play-in loss ng Warriors kontra Phoenix Suns. Natalo ang Warriors at maraming fans ang nagtatanong, bakit ganito ang nangyari sa team ni Curry? 1. Hindi kulang si Curry sa effort. Unahin natin ito, hindi problema si Stephen Curry individually, pero sa analysis ng laro, siya ang primary target ng defense. Laging double team. Hirap makakuha ng clean looks. Ibig sabihin, pinipilit siyang magdala ng offense mag-isa. 2. Ang totoong problema, chemistry. Ayon sa analysis, ang biggest issue ng Warriors ay hindi talent, kundi chemistry at timing. Ano ibig sabihin nito? Hindi pa ganap na sanay ang buong lineup maglaro together. Kulang sa rhythm ang offensive system. May gaps sa defensive communication. Kaya kahit may stars, parang hindi pa buo ang machine ng Warriors. 3. Resulta sa laro. Kapag ganito ang nangyari, nagiging predictable ang offense. Madaling basahin ng kalaban. Naiiwan si Curry na pressured palagi at laban sa Phoenix Suns, sinamantala nila ito at kinontrol ang tempo ng laro. 4. Simple explanation. Kung ilalagay natin sa madaling salita, hindi si Curry ang problema. Hindi rin kulang sa star power. Ang problema ay hindi pa buo ang sistema ng Warriors. Parang puzzle na kulang ng ilang pieces. Kahit maganda na ang picture, hindi pa rin complete. Ngayon, bakit connected ang Porzingis issue at Curry problem? Simple lang. Kung hindi maayos ang roster stability at chemistry, kahit anong star player pa ang dumating, mahihirapan pa rin ang Warriors. Kung makuha man nila si Porzingis, maganda sa paper. Pero kung hindi stable ang system, baka maulit lang ang problema. At kung mawala siya, mas lalo pang humina ang depth. Mas lalong mabibigatan si Curry. At ngayon, sa loob ng maraming taon, si Draymond Green ang naging puso at depensa ng Warriors dynasty. Pero ngayon, may lumalakas na usapan. Baka ito na ang huling summer niya sa team. Hindi ito simpleng chismis. May mga dahilan kung bakit sinasabi ng ilang analysts na hindi na siya long-term fit sa Warriors. 1. Decline sa performance. Habang tumatanda si Draymond, unti-unti nang bumababa ang kanyang production. Mas mababa na ang scoring. Limitado ang offensive impact. Hindi na ganun kalakas ang overall influence sa laro. Sa recent season, nasa paligid lang siya ng 8 points, 5 rebounds, 5 assists na nagpapakita na hindi na siya same impact player tulad noon. Sa modern NBA na offensive heavy, malaking issue ito. 2. Offensive liability problem. Isa sa biggest concern, kapag wala si Stephen Curry, nahihirapan ang Warriors offense. Hindi na kailangan bantayan si Draymond sa scoring. Resulta, mas madaling i-double team si Curry. Mas nagiging predictable ang offense. Ayon sa reports, ina-exploit ng kalaban ang kanyang offensive limitations lalo na kapag wala si Curry. 3. Contract at salary cap issues. Hindi lang performance ang problema, pati pera. May malaking contract si Draymond. Warriors kailangan mag-retool at magdagdag ng bagong talento. Kung gusto nilang maging contender ulit, posibleng kailangan nilang mag-trade o mag-let go ng high salary veterans. At isa si Draymond sa pinaka-obvious candidate.
4. Direction ng Warriors franchise. Mukhang nasa transition phase na ang Warriors. Tapos na ang dynasty era nila. Kailangan na ng mas bata at mas athletic na lineup. Front office is expected to chase upgrades. Ibig sabihin, hindi na untouchable ang kahit sinong veteran, even si Draymond. 5. Still valuable. Pero fit ba? Hindi naman ibig sabihin wala nang silbi si Draymond. Elite defender pa rin, high basketball IQ, leadership at experience. Pero ang tanong, fit pa ba siya sa bagong direksyon ng Warriors? Ang pinaka-message ng article, stop assuming na automatic na mananatili si Draymond Green sa Warriors dahil sa declining performance, offensive limitations, salary cap pressure, team rebuilding direction. Malaki ang chance na this summer ay maging turning point ng kanyang Warriors career. At kung titingnan natin, malaki ang expectations ngayong season. Nandyan pa rin ang core na pinangungunahan ni Stephen Curry kasama sina Draymond Green at Kristaps Porzingis. Pero sa kabila nito, hindi sila nakapasok sa playoffs. At dun pa lang, malinaw na may kailangang baguhin. Hindi na pwedeng same roster ulit. Kailangan na nilang mag-adjust, lalo na kung gusto pa nilang makipagsabayan sa mga batang teams sa NBA. Unang player, Seth Curry. Yes, kapatid ni Steph Curry. Magaling siya sa shooting, pero aminin natin, hindi siya naging malaking factor sa Warriors. At sa edad niya ngayon, hindi na siya part ng long-term plans ng team. May possibility na hindi na siya i-resign or baka tuluyan na siyang maghanap ng ibang team. Next, DeAnthony Melton. Isa ito sa pinaka-underrated players ng team. Magaling sa depensa, may shooting, at may effort sa court. Pero ang problema, may player option siya. Ibig sabihin, siya ang may control kung aalis siya o mananatili. At kung makakakuha siya ng mas magandang offer sa ibang team, malaki ang chance na iwan niya ang Warriors. Sunod, Al Horford. Veteran presence, maraming experience at malaking tulong sa locker room. Pero hindi natin maikakaila, pa-decline na ang kanyang performance. Kung magre-rebuild ang Warriors, hindi na siya swak sa timeline. Mas kailangan nila ng bata, athletic, at long-term big man. Kaya mataas ang chance na hindi na siya bumalik next season. At pang-apat, Gary Payton II. Isa sa pinaka-favorite ng fans dahil sa kanyang hustle at defense. Pero sa modern NBA, kailangan mo ng players na versatile, yung kayang mag-shoot, mag-create, at mag-score. At doon medyo nagkukulang si GP2. Kaya kung mag-a-adjust ang Warriors roster, posible siyang maging casualty. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng pangalan dito ay role players o veterans. Ibig sabihin, nag-iisip na ang Warriors ng malaking pagbabago. Posibleng mag-shift sila sa mas bata at mas dynamic na lineup. At baka ito na ang simula ng bagong era. Pero ang tanong, sapat ba ito para maibalik sila sa championship level? Kayo, ano sa tingin nyo? Sino ang dapat manatili? At sino ang dapat talagang pakawalan ng Warriors? Comment nyo lang sa baba. At kung gusto nyo pa ng ganitong NBA updates at analysis, don't forget to like, share, at subscribe. Peace out!